tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa kontinente ng Aprika. Opisyal nang kinumpirma ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo na lumampas na sa 100 ang bilangan ng mga nasawi dahil sa nakamamatay na sakit na Ebola. Ayon sa mga autoridad, patuloy na lumalala ang krisis na ito dahil sa presensya ng mga armadong grupo na walang humpay na humahadlang sa mga operasyon ng mga medikal na koponan sa mga pinakaapektadong lalawigan. Sa pinakahuling ulat ng sitwasyon na inilabas nitong nakaraang Lunes ng pamahalaan ng Congo, nakapagtala sila ng 35 bagong kumpirmadong kaso ng Ebola sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Kasama sa nakababahalang ulat na ito ang 10 bagong kaso ng pagkamatay na nagpapakita ng napakabilis na pagkalat ng nakamamatay na virus sa kabila ng mga pagsisikap na maipatupad ang mga health protocol. Dahil sa pinakahuling pagtaas ng mga kaso, ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nahawaan ng Ebola sa bansa ay umakyat na sa 550 habang ang opisyal na bilang ng mga namatay ay nasa 100 at isa na sa kasalukuyan. Ang mabilis na pag-usbong ng mga numerong ito ay nagdudulot ng matinding alarma hindi lamang sa lokal na pamahalaan kundi maging sa mga pandaigdigang organisasyon na nagpapadala ng tulong. Ang kasalukuyang krisis sa kalusugan ay kinumpirmang sanhi ng tinatawag na Bundibugyo strain, isang partikular at napakabihirang uri ng Ebola virus. Bagaman opisyal na inianunsyo ang pagsiklab ng outbreak na ito noong ika-15 ng Mayo, inamin ng mga opisyal ng kalusugan na hindi agad ito natukoy sa loob ng ilang linggo na nagbigay ng sapat na panahon sa virus upang kumalat ng tahimik at malawak sa mga komunidad. Ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga doktor sa ngayon ay ang katotohanan ang Bundibugyo strain ay walang aprobadong bakuna o tiyak na gamot para sa paggamot nito. Ito ay lubhang naiiba sa mas karaniwang Zaire strain na naging sanhi ng karamihan sa mga nakaraang pagka-outbreak sa bansa kung saan meron ng mga binuong bakuna at epektibong pamamaraan ng paggamot upang mailigtas ang buhay ng mga pasyente. Sa kasaysayan ng Democratic Republic of Congo, nakaranas na ang bansa ng 16 na magkakaibang outbreak ng Ebola, ngunit karamihan sa mga ito ay dulot ng Zaire virus na mas madaling kontrolin dahil sa mga medikal na bakuna. Ang kawalan ng proteksyon laban sa Bundibugyo strain ay nangangahulugang ang mga frontliner ay kailangang umasa lamang sa supportive care na nagpapataas ng panganib ng kamatayan para sa mga nahawaan. Dahil sa matagal na pagkaantala bago tuluyang natukoy ang outbreak, ang mga autoridad sa kalusugan ay kasalukuyang naghahabol sa oras upang mapigilan ang pagkalat nito. Ang kawalan ng maagang deteksyon ay nagbunga ng malawakang hawahan sa mga pamilya at kapitbahayan na walang kamalayan na ang kanilang mga mahal sa buhay ay mayroon palang nakamamatay na sakit na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanilang lokal na sistema. Ang trahedyang ito ay lalong nagiging komplikado dahil ito ay nagaganap sa 3 lalawigan sa silangang bahagi ng Congo na matagal nang nakararanas ng matinding kaguluhan at armadong salungatan. Ang mga lalawigan ng Ituri, North Kivu at South Kivu ay kilalang mga lugar kung saan madalas magsagupaan ang mga rebelding grupo at ang militar na nagiging dahilan upang maging mapanganib ang pagpasok ng mga tulong medikal. Ayon sa ulat, ang mga kumpirmadong kaso ay naitala na sa 17 health zone sa lalawigan ng Ituri, gayon din sa 7 health zone sa North Kivu at 1 health zone sa South Kivu. Ipinapakita ng malawak na distribusyong geographical na ito na ang virus ay hindi na lamang nakakulong sa isang solong komunidad, kundi mabilis nang kumakalat sa iba't ibang rehiyon sa kabila ng mga harang at checkpoints ng pamahalaan. Bukod sa hamon ng kaligtasan laban sa virus, nahaharap din ang mga medikal na koponan sa matinding kawalan ng tiwala at tahasang pagtutol mula sa mga lokal na residente. Maraming mamamayan ang naniniwala sa mga maling impormasyon at teorya ng pagsasabuatan na nagreresulta sa mga marahas na pag-atake laban sa mga burial team na naglilibing ng mga namatay at maging sa mga treatment center na nag-aalaga sa mga may sakit. Ang pinakahuling insidente ng karahasan ay naganap nitong nakaraang linggo kung saan isang burial team o pangkat na nakatalagang maglibing ng mga labi ng mga biktima ng Ebola ang marahas na inatake ng mga residente sa sementeryo ng Nyamurongo sa lungsod ng Bunia. Ang lungsod na ito ay ang kabisera ng lalawigan ng Ituri at isa sa mga pangunahing sentro ng koordinasyon para sa pagtugon sa krisis sa kalusugan.
Ayon sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan na malapit sa pamahalaan, ang naturang pag-atake sa sementeryo ay nag-iwan ng 2 miyembro ng burial team na sugatan ng malubha matapos silang pagbabarilin at pagbabatuhin ng mga galit na residente. Bukod dito, 2 sasakyan na pagmamay-ari ng mga humanitarian organization ang malubhang nasira na nagpapakita ng lumalalang panganib para sa mga manggagawa. Binigyang diin din sa ulat ng sitwasyon ng pamahalaan na ang patuloy na presensya ng mga armadong grupo sa mga distrito ng Jugu, Irumu at Mambasa sa lalawigan ng Ituri ay patuloy na nagiging pangunahing hadlang sa pagpasok ng mga dayuhang tulong. Ang mga armadong grupong ito ay nagtatag ng mga checkpoint at nagbabanta sa buhay ng mga doktor na naglilimita sa kakayahang maghatid ng gamot sa mga apektadong lugar. Dahil sa matinding banta sa seguridad, maraming mga internasyonal na organisasyon ang napipilitang magbawas ng kanilang mga tauhan o pansamantalang ihinto ang their operation sa mga lugar na may mataas na panganib. Ang ganitong sitwasyon ay nagiiwan sa libu-libong mga mamamayan na walang akses sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan at nagpapataas ng posibilidad ng mas malawak pang pagkalat ng Ebola. Sa kabila ng mga kaguluhan sa mga karatig na distrito, iniulat ng pamahalaan na ang lungsod ng Bunia na siyang sentrong administratibo ng Ituri ay nananatiling medyo tahimik sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang mga otoridad ay patuloy na nagbabantay dahil ang anumang pag-atake sa loob ng kabisera ay maaaring magdulot ng kabuang pagbagsak ng operasyon laban sa Ebola at maglagay sa buong lalawigan sa mas malaking panganib. Bago ilabas ng pamahalaan ng Congo, naglabas din ng sariling pahayag ang Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC ukol sa sitwasyon. Ayon sa kanilang datos na inilabas noong Lunes, ang bilangan ng mga kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo ay umabot na sa 544 na bahagyang mas mababa kumpara sa huling bilang na inilabas ng lokal na pamahalaan. Sa parehong ulat ng Africa CDC, naitala nila ang bilangan ng mga namatay sa 88. Ang pagkakaroon ng kaunting pagkakaiba sa mga datos na ito ay nagpapakita lamang ng matinding hamon sa pangangalap ng real-time na impormasyon sa isang rehiyon na walang maayos na komunikasyon at patuloy na nililigalig ng digmaan kung saan ang bawat ulat ay kailangang dumaan sa masusing beripikasyon bago ilabas sa publiko. Ang pandaigdigang komunidad ay labis na nag-aalala sa sitwasyon sa Democratic Republic of Congo. Ang pagsasama ng isang nakamamatay na virus na walang aprobadong lunas, ang matinding kawalan ng tiwala ng lokal na populasyon sa mga doktor, at ang walang humpay na karahasan mula sa mga rebelde ay lumilikha ng isang mapanganib na sitwasyon na maaring humantong sa isang hindi mapigilang epidemya sa buong rehiyon. Nananawagan na ang mga pinuno ng iba't ibang bansa at mga organisasyon para sa isang agarang tigil putukan upang payagan ang mga medikal na koponan na gawin ang kanilang trabaho ng ligtas. Binigyang diin nila na kung hindi matutugunan ng aspeto ng seguridad, ang Bundibugyo strain ay maaring lumampas sa mga hangganan ng Congo at maging isang malaking banta sa kalusugan ng buong kontinente ng Aprika. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan sa Congo at ang mga hakbang na gagawin ng pandaigdigang komunidad upang masugpo ang krisis na ito. Ang labanang ito ay nangangailangan ng pagkakaisa, kapayapaan at tamang impormasyon upang tuluyang mapuksa ang virus. Ako ang inyong tagapagbalita na laging naglilingkod para sa inyo.